nagkalaglagan na. Ito ay matapos na pangalanan na ng mag-asawang Pacifico Curly Discaya at si Sara Discaya ang mga mambabatas, ilang mga kawani ng Department of Public Works and Highways o DPWH at ilang district engineers na umano'y nakatatanggap ng porsyento mula sa pinapatupad na proyekto ng kagawaran. Ito ay mula sa joint sworn statement ng mag-asawa na kanilang inihayag sa ikatlong pagdinig ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senate Deputy Majority Floor Leader at Committee Chair Rodante Marcoleta. Kaugnay nito ay nakahanda na umano ang mag-asawang Discaya na maging state witnesses at ilahad ang lahat ng umano'y katiwalian na kanilang nasaksihan. Sa kanilang pagpapatunay ng kawalan ng sala, kanilang inamin na ang mga kongresista at ilang opisyal ng DPWH umano ay humihingi ng porsyento mula sa mga proyekto. Ayon sa kanila, ang 10 to 25% cut ang naging kondisyon upang hindi maantala ang implementasyon ng proyekto. Ayon sa salaysay ni Curly Discaya, nadawit ang kanilang kumpanya sa sistemang ito. Ito ay bunsod ng matinding panggigipit at pagbabanta mula sa mga mambabatas. Anya, napilitan umano silang kagatin ang katiwaliang sistema kahit na labag sa kanilang kalooban, bunsod ng nakaambang pagkawala ng contract offers. Sabi nila, dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga mambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Kung hindi, binabala nila na matatanggal na sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng kahit anong proyekto. Hindi namin ginusto sama sa ganitong sistema, pero kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado namin. Dahil sa aming paglaban sa mga tiwaling bidding, maraming beses naming naranasan na ma-disqualify ng Bids and Awards Committee ng DPWH na hawak na mga mambabatas na nagpondo sa proyekto. Dahil naiipit na ang aming negosyo, lumulubog na kami sa lumalaking utang ng kumpanya at peligro sa buhay ng aming pamilya. Napilitan kaming makisama sa kalakaran kahit labag sa aming kalooban. Kabilang sa mga mambabatas na idinawit ng mag-asawa ay sina former Undersecretary for the Visayas Terence Calatrava, Pasig City Representative Roman Romulo, Quezon City Representative Patrick Michael Vargas, Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang, Quezon City Representative Arjo Atayde, Aga Party List Representative Nicanor Nicky Briones, Marikina City Mayor Marcelino Marcy Chodoro, San Jose del Monte Bulacan Representative Florida Robes, Romblon Representative Eliandro Jesus Madrona, former Representative Benjamin Agaraw Jr., former Anwaray Party List Representative Florencio Bem Noel, Occidental Mindoro Representative Leody Tariela, Quezon Province Representative Reynan Arrogancia, Quezon City Representative Marvin Rillo, Zamboanga Sibugay Representative Antonieta Udela, Aklan Representative Chodorico Haresco Jr. at Quezon City Representative Marivic Copilar. Dawit din sa umano'y 25% na contract cost cut ay sina Representative Saldico at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Nilinaw din ng mag-asawa na kanilang sinusunod ang program na ibinigay ng DPWH kahit na 3 to 5% o minsan ay lugi sila sa kontrata. Kanilang pinabulaanan ng paratang na sila ay gumawa ng substandard na proyekto. Gayunpaman, tila may pag-aalinlangan naman si Senator Erwin Tulfo rito dahil imposible anyang makabili ng higit sa 20 luxury vehicles sa kakarampot na kita lamang. Depensa naman ni Curly, ang mga sasakyang ito ay bunga ng kanilang 23 years na pagtatrabaho sa pamamagitan ng St. Gerard Construction at ngayon na lamang umano nakaranas ng mababang kita sa ilalim ng Alpha and Omega bunsod ng naturang sistema. Ilang mga mambabatas naman ay dinawit ng mga Discaya ang dinepensahan ang kanilang pangalan ngayong hapon. Isa na rito si Quezon City District 6 Representative Marivic Copilar na sinabing hindi niya kilala ang mga Discaya.
at wala umano siyang natatandaang kahit na anong kasunduan sa pagitan nila. Gayon din si San Jose del Monte, Bulacan Representative Florida Robes na pinabulaanan ang paratang at nais na maghain ng complaint laban kay Curly. At Speaker Martin Romualdez na hindi umano kailanman na tumanggap ng suhol. Samantala, ipinasabpina na ni Senator Sherwin Gatchalian ang mga district engineer at DPWH officials na binanggit ng Diskaya. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network.